Kamusta mga ka-chicken farming? O, ito, mag-aaral tayo ha. Aral tayo. So, may na-receive akong tanong. Very interesting na tanong galing kay Kim Harold. Pinadala niya sa Facebook page. At ang tanong niya, ito, babasahin ko verbatim. Pero i-revise ko yung ibang mga sentences para mas klaro lang siya para sa mga ibang tagapakinig or tagapanood, no? Kim Harold, shout out sa'yo. Ito yung tanong mo. Sir, mag-a-ask lang po sana ako. Marami po kasi ang nalilito tungkol sa mga buyers ng Rhode Island Reds. Halimbawa, yung salitang F1, anong meaning nun? Yung salitang dominant CJ, anong meaning nun? Also, pag bumili ba ako ng purebred na Rhode Island Red at i-breed ko yun, yung magiging anak ba nila ay pure na rin o F1? Ayan. My name is JC De Guzman of Alpha Adventure. Yung mga tanong niya, marami siyang mga tanong. Maraming tanong si Kim dun sa paragraph na yun. Pero lahat ng tanong niya ay umiikot lang sa mundo ng breeding, ng genetics. No? So, ito tanong niya. Una, sabi niya, marami daw ang nalilito. Agree ako doon. I agree. At hindi lang nalilito minsan. Marami ang mali ang pagkakaintindi. No? Ito. Hindi ganun kadali ang topic na genetics. Kung mag-aaral kayo ng ng animal science, the academic way, 2 sems. Dun sa ano pa lang, sa genes pa lang, sa genetics pa lang, 2 semester na, So, hindi siya ganun kadali na parang, to pure, mag-breedan kayo. And then yung magiging mapipisanin nyo, pure na rin. There's more than just that. I-explain ko ngayon sa video nito, ha? So, ito. Anong meaning ng word na F1? Yung word na F1, acronym lang yan, which stands for First Filial Generation. Hiram na terminology lang ang F1, F2, F3, and so on and so forth. Hiram kanino? Hiram sa mundo ng mga halaman. Hiniram lang ng mga eksperto sa paghahayupan yung salitang yan, yung technical term na yan sa mga eksperto sa halamanan. Okay? So, unang in-apply yan sa mga halaman. So, first filial generation. Babalikan ko ang F1 na yan mamaya. I-explica ko lang ano itong dominant ZZ. Ang dominant ZZ ay isang chicken genetics company. No? Hindi yan sa Pilipinas, no? From the acronym ZZ itself, Czech Republic, no? So doon naka-base ang dominant ZZ, isang chicken genetics company. So ayan. Klaro yun, Kim, ha? Ngayon, hihimayin natin anong F1. Kailan nabubuo ang F1? At ano-ano ang mga involved na materyales para ma-produce ang F1 na yan? At ano yung mga maganda at pangit kapag ginamit natin ang F1, either to produce eggs or to produce breeds. Pwede ba yun? Tatalakayin natin, no? Okay, paano nabubuo ang F1? Una, meron tayong pag-aasawahin na syempre babae at lalaking manok. Yung lalaking manok, kailangan monozygous. Ano ibig sabihin ng monozygous? Technical term lang yan for purebred, no? Yan ang salitang ginagamit sa lengguwahe, no? In the parlance of animal science, no? Monozygous, purebred. Kapag hybrid, anong tawag doon? Heterozygous, no? So ibig sabihin si F1, heterozygous siya. Okay? I-explica ko ngayon kung bakit siya naging heterozygous, no? So, yung tatay ni F1, isa siyang monozygous. Ang nanay niya monozygous din. So, paano nangyari yun? 2 monozygous na nilalang, paano naging ang anak nila ay heterozygous? Hindi ba 1 times 1 is equal to 1? Paano naging 1 times 1 is equal to 2? Okay, ganito. Yung lalaki at babae, pareha silang monozygous. Pero, isa sa kanila dapat ang dominant at isa ang recessive para ma-produce ang isang F1. Ngayon alam na ninyo, no?
pareha silang monozygous pero hindi pareho ang kanilang mga strains. Strain ang tawag dun sa, yung isa dominant strain, ang taglay niya, yung isa naman recessive strain. Sa pagpo-produce ng F1, hindi mo pwedeng pagtripan na kahit sino na lang sa dalawang manok ang dominant strain, kahit sino sa kanilang dalawa ang recessive strain. Hindi po pwede. Palaging ang lalaki, yung rooster, ang may taglay na dominant strain. At yung babae naman, palagi siya ang may taglay na recessive strain. Hindi pwedeng vice versa. Okay, ngayon, nagbabanggit ako ng mga salitang dominant, recessive. Ano naman ang ibig sabihin yan? Pag sinabi nating dominant strain, yung iba sa inyo iniisip, dominant strain daw, o mga manok na galing sa dominant sisay. Hindi ganon, no? Hindi ganon. Porque nandun lang yung word na dominant, puro si dominant sisay na lang ba ang pwedeng panggalingan yan? Meron din naman, Hubbard, Cobb Vantress, pwedeng panggalingan ng dominant na strain niya ng manok, na kahit anong manok. No? Basta mayroon silang ganon. Okay? Ngayon, sige, balikan ko yung kanina. Ano ibig sabihin ng dominant strain? Kapag ang isang manok, taglay niya isang dominant strain, ibig sabihin, nagmamanifest sa kanya, nakikita sa kanyang physical na anyo, at saka sa kanyang performance, yung karakteristik ng kanyang mga magulang. Kung ang mga magulang niya ay mabilis lumaki, nasusunod halimbawa yung feed conversion ratio, na kapag sinabing pag pinakain mo siya ng ganitong timbang ng feeds, kailangan ang timbang ng katawan niya, live weight, ay hindi bababa sa ganito. Kung namimit niya yon, kung sumasakto yung kanyang sexual maturity doon sa edad, kung kailan siya dapat mag-sexually mature, kung nangingitlog siya doon sa edad, kung kailan siya dapat nangingitlog, ibig sabihin nun, pag nakikita sa kanya yon, no, it possesses that breed, that particular individual na manok, it possesses yung characteristics ng kanyang mga magulang. Okay? Now, huwag naman pilosopo. Baka sabihin nyo, rooster, paano niya mapoposes yung katangian ng nanay niya na mangitlog? Natural, lalaki yan. No? Hindi kaya ng anatomy ng... Explain ako ba yun? No? Kailangan mo ba i-explain yun? Hindi suportado ng anatomy ng rooster yung pangingitlog. But you get the point, no? Yung mga hindi pilosopo na intindihan naman to. Now, dun sa recessive strain naman, ibig sabihin, yung mga katangian ng kanyang mga magulang ay hindi niya taglay. Pero monozygous siya, pure siya, no? Pure, monozygous siya, but with recessive traits or recessive strain, yung babae yun. Yung dominant strain na monozygous din, yun ang rooster. So pag pinag-asawa yan, at ang magiging napisa ang kanilang itlog, ang tawag dun sa kanyang sisiw, sa sisiw nila, sa anak nila ay F1, First Filial Generation Offspring, o F1. At yung F1 na yan ay isang heterozygous. Dahil ang kanyang mga magulang, bagamat pareho silang monozygous, hindi naman pareho ang kanilang strain. No? Yung kanilang strain, yung kanilang strain nga nila. Yung isa dominant strain, yung isa recessive strain. Naiintindihan nyo na ngayon, no? Okay? So, medyo sumasagi na sa isip nyo ngayon na ganun pala yun, pare silang pure pero ang kanilang magiging anak, pwede palang hindi maging pure. Depende pala yun doon sa kung anong strain meron siya. Medyo sumasagi, sana no, sumasagi na sa isip nyo yung ganyan pa ngayon, no? Kaya nabanggit ko kanina, kung baka inisip nyo, pure to pure, yun na yun. Hindi po. Hindi ganun ang genetics. Try yung mga likot sa Google Scholar din, sariling sikap na ano. Tsagain nyo nga lang, no? Ang basahin nyo yung mga thesis ng mga animal scientists talaga, no? Si panigurado, kada sentence, meron kayong isang salitang hindi naiintindihan. Madali lang yun. Kada word na hindi naiintindihan, edi i-google nyo. Mangyari na may open kayong 20 tabs sa Google Chrome nyo, sa Safari browser, sa kaka-research about salitang hindi naiintindihan. Ganun talaga yun, no? Kung gusto mo na mag-self-study, di kailangan masipag ka talagang alamin yung mga bagay-bagay na hindi mo pa alam. No? So, ngayon,
Ngayong naipaliwanag ko paano napoproduce ang F1. Ano naman ngayon? Bakit? Ano naman ngayon ang benepisyo ng magpo-produce ka ng F1? Anong dahilan nitong mga animal scientists at saka animal nutritionists na to? Bakit nag-produce sila ng ganito na F1? Kapag ka kasi nag-produce ka ng F1, ang tawag diyan ay may taglay siyang napakagandang hybrid vigor. Hybrid vigor. Two words, ano? Hybrid vigor. Kung medyo marami para sa inyo yung dalawang salitang yan, edi gawin natin one word na lang. Paano? Heterosis. Okay? Heterosis. Google nyo yan, no? I-explain ko pero i-google nyo pa rin. Malay nyo, may baka yung mababasang pang dagdag kaalaman, no? Heterosis, ang ibig sabihin lang niyan ay yung mas pinalakas at mas pinagandang magagandang katangian ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay pili, di ba? Pinili yon, no? Alangan naman na gagawa ka nga lang ng F1, yung bisaklat pa ang piliin mo, balikupan to ka. Hindi naman ganoon, yung isa lang ang mata, bulag pala yung isa, no? Hindi ganoon, siya pipili ka eh. Magaganda ng katangian nila, magaganda ang traits, no? Now, magaganda na ang traits ng magulang, mas magaganda pa kapag ka sinunod mo yung breeding, hybrid breeding method na sinabi ko kanina. So in short, yung F1 hybrid siya, no? Na ano 'yan? Yung magagandang characteristics niya, mamamagnify, mas gaganda pa lalo, mas titingkad pa kumbaga, no? Ano yung mga characteristics na 'yan? Binanggit ko yung iba kanina, yung mabilis lumaki, namimit yung feed conversion ratio, sexual maturity, yung edad kung kailan siya dapat mangitlog, talagang umaapak yung pangingitlog niya doon sa edad kung kailan siya supposed na mangitlog, no? Kaya nga sila genetically engineered sila to perform the way they are intended to perform. Okay? So yan ang ibig sabihin ng hybrid vigor or heterosis. Okay? Ngayon, yun ang kinagandahan, no, ng hybrid. Ano naman ang masama, or ganito, huwag muna yung masama. Anong purpose ngayon ng F1? Okay? Pwede bang pag-asawahin ang magkakapatid na F1? Pwede kaya yon? Pwede kang ipaasawa yung F1 na babae doon sa kanyang tatay? Now, I think a better word na pwedeng gamitin ipangpalit sa salitang pwede ay recommended. Is it recommended? I think mas magandang, mas scientifically aligned ang tanong na is it recommended kaysa sa pwede ba? Kasi kung pwede ba kahit sabihin ko na lahat ng mga disadvantages ng anong magiging masamang pwedeng mangyari kapag nag-inbreed ka ng mga F1 or ibinalik mo sa tatay, kaya kung gagawin mo rin naman yung kabaliktaran nun, anong magagawa ko? No? Kahit magsama-sama pa kaming may nakakaalam sa ganitong bagay, kung babaliktarin mo naman yung sinabi namin, no? Gagawin mo yung kabaliktaran, anong magagawa namin, di ba? So a better word is it recommended? It is not recommended. Bakit? Kasi kapag pinag-asawa mo yung closely related, sinabi ko na ito sa iba kong mga video na yung mga animal science books, most of them, no, hindi naman lahat, no, most of them do not specifically mention kung pang ilang degree of relatedness para masabing pwede na or hindi pa pwede na pag-asawahin ng dalawang species, no? Basta sinabi niya closely related, pwedeng first cousin, kapatid, magnanay, magtatay, maglolo, second cousin, third cousin, yan, no? Yung iba pang libro na basa ko, sabi dun hanggang F20, no? Hanggang 20th generation, mako-consider pa daw yon na inbreeding. Basta related sila by blood up to 20th degree. Nako, hanggang kay Eva at Adan na yata yun. Ganun ba yun? Ako kaya, no? May iba lang. Pang ilang generation na kaya ako, no? Kung ititrace hanggang kay Eva at Adan, pang ilan na kaya ako, no? Anyway, going back to the topic, no?
nabanggit ko lang sa inyo, no, yung mga napag-aaralan ko, no. Now, ang obvious na disadvantage diyan, well, hindi siya obvious na nakararami, ano. Ang isang surefire na disadvantage ng nag-i-inbreed tayo ay nagkakaroon ng inbreeding depression. Okay, technical phrase na naman yan, inbreeding depression. Ano naman yan? Inbreeding depression kapag yan yung kabaligtaran ng heterosis no? Yan yung kabaligtaran noon, no? Kung yung heterosis ay yung pagiging yung mas napaganda, napatingkad na magandang katangian ng kanyang mga magulang, ang kabaligtaran naman yan is yung obviously mas napapangit, no? Pinapangit na katangian, no? Mas pinapangit na katangian. Yan ang ng inbreeding side effects niya. Tulad ng baliktarin lang natin yung kanina. Ano yung kabaligtaran ng mabilis lumaki, mabagal lumaki, bansutin. Ano ang kabaligtaran ng nahihit yung kanyang feed conversion ratio? Kabaligtaran nun ay mas marami kang feeds na ipapakain. Kung doon sa magandang feed conversion ratio ay kailangan mo lang magpakain ng 2.5 kilo ng feeds sa kada kilo ng body weight niya. Baka kapag nag-inbreed ka, baka kumain na yan ng 2.75 kilos. So dagdag gastos yon. Pag dagdag gastos, bawas kita. Okay? At dagdag trabaho pa rin naman yun. So, yan ang mga side effects ng inbreeding. So, anong dapat gawin? Ibig sabihin niyan, huwag pag-aasawahin ng magkapatid na F1. Huwag siyang ibabalik doon sa kanyang tatay. Itong mga side effects na binanggit ko, yung inbreeding depression, nangyayari kasi yun kapag tumataas na yung level ng ng monogosity, monogosity niya, or monozygosity, tumataas ang level because of the closeness sa kanilang blood relatedness, medyo technical na term na tayo yung mga nababanggit ko, pero I hope napapaliwanag ko sa inyo, natotone down ko yung technicality niya. So paano maiwasan to? Kailangan ba talaga siyang iwasan, or ek lang yan para yung mga breeders kagaya ni Alpha Adventure ay makabenta talaga ng mga lalaking manok? Hindi po siya ek lang to. Hindi lang ka-ek-ekan to. Hindi siya yung ang tawag dito, hindi siya probability lang na magkakaroon ng inbreeding depression. Guaranteed siya na magkakaroon ng inbreeding depression. Halimbawa, paano ko naman nalaman yan na totoo nang nangyayari yung nabasa ko sa libro? Kasi sinadya ko Sinadya akong mag-inbreed. Ganun naman ako palagi. May sarili kong R&D dito sa Alpha Adventure. Bagamat pipitsugin lang yung laki ng lupa ni Alpha Adventure, meron pa akong nalalamang research and development at pinaponduhan ko talaga ito. Patunayan, gumastos na kami ng mahigit 1 milyong piso. Nasa 1.5 million na mahigit. Kakaaral-aral ko lang, sa mga nababasa ko. Hindi ako nakakontento doon sa binabasa ko, kahit pa scientist yung mga author, ina-apply ko pa rin. To see is to believe ako I'm a computer scientist by profession. So, ina-apply ko talaga yung in actuality yung nababasa ko. I would like to see kung will I get the same results or a different one given the different environment, etc. in the Philippines. Going back, na-witness ko doon na kapag nag-inbreed tayo, dahil mataas yung monozygosity level nga nila, yung blood relatedness nila, kapag mahina resistensya ng isa, mahina na rin resistensya ng karamihan kung hindi man ng lahat. Kaya kapag halimbawa nagkakuryza ang isa, nag-inbreed ka, napansin ko, usok din nagkakakuryza na rin. Lalo't higit kung hindi ka nagkukuryza vaccine. So yan ang isa sa mga resulta ng inbreeding depression, yung pagkakaroon ng mahinang resistensya. In addition sa mga binanggit ko na kanina. So, kapag nangyayari yan, mabagal lumaki. Ano nangyayari nun? Nagtipid ka, ayaw mong bumili ng roosters para makaiwas inbreeding. Ibang rooster,
Kakatipid mo, nadadagdagan naman yung pagpapakain mo. Tapos madaling magkasakit, magkahawaan, antibiotic. Ano nangyari nun? Baka kapag pinagsama-sama mo yung mga extra gastos mo sa feeds, dahil bagal silang lumaki, matakaw, mas matakaw pa sila sa dapat, at bili ka ng bili ng gamot, pag pinagsama-sama mo yun, baka times 2 pa yun ng kung saan bumili ka na lang ng Rhode Island Red Rooster kay Alpha Adventure para makaiwas sa inbreeding. Mag-compute kasi kayo, lahat ng ginagastos, ultimo sentimo, ilagay nyo doon. Kung bumili kayo ng feeds, dumaan kayo sa expressway, pati binayad sa toll gate, listan ninyo. Kasama sa expenses yun, para nalalaman talaga ninyo, no? Hindi po pwede yung tinatansya nyo lang yung ginagastos, tinatansya lang yung kinikita. Matatalo kayo ng mga nagko-compute talaga, no? Okay, now, so kailangan umiwas. Sa kwentuhan natin ito, palagay ko nagsingkin na sa inyo na kailangan talagang iwasan ng breeding. Paano maiiwasan? Kukuha kayo ng mga magandang katangiang rooster sa ibang farm. Now, make sure hindi naman F1 din ang bibilihin ninyo. Kasi ang F1 at hindi F1, pag pinagtabi nyo yan, minsan hindi nyo malalaman alin ang F1, alin ang pure. So, kailangan bumili din kayo doon sa mga farms na naiintindihan itong mga inisplika ko sa inyo. Kaya ba nilang isplika on the spot nang walang binabasa-basa sa Google, kagaya ng ginagawa ko ngayon? Kasi yun lang ang tanging paraan para matansya mo kung itong bang pagbibilhan mo ay parang he's just, parang just another chicken farmer lang siya na basta lang masabing may manok, no? Or talagang pang national quiz bee ang kanyang kaalaman sa ginagawa. Kailangan kasi ganun kasi yun ang pinaka parang panghahawakan mo lang kung di kalidad ba itong bibilin ko, ito bang pagbibilhan ko katiwa-tiwala kaya yung kanyang cultural management, yung pagpapalaki ng manok, yung kanyang genetics, na hindi baling maliit lang na farm, no? Kagaya ko, small scale farmer pero big time ang galawan, no? Hindi baling maliit kang farmer kung mataas naman ang standards mo, why not? Okay? So yun, kailangan nating estimahin yung ating mga napupusuang panggagalingan ng ating mga breeding materials, no? Hindi sapat yung bibisita ka lang sa farm nila para lang ma-actualan mo kung may farm ba talaga ito, ano ba itsura ng mga manok niya. Kung dark na ang mga manok niyan, kahit mas dark pa sa, kahit darker than the uling, no? Mas maitim pa sa uling ang mga manok niya, no? Kung hindi naman niya alam i-explain ang mga pinagagawa niya, paano ka rin nakakasiguro na maganda ba yung pinanggalingan din ng kanyang mga manok, no? Kasi paano niya mahihimay, paano niya mabibigyan ng score yung panggagalingan ng manok niya kung siya mismo hindi niya alam kung paano mag-score, or hindi niya naiintindihan talaga na may lalim, may depth yung kanyang ginagawa sa pagmamanukan. So, hindi sapat yung bibisita ka. Kung ako ang buyer, mas gusto kong interviewin ko muna sa telepono yung pupuntahan ko bago ako pumunta. Kasi doon pa lang sa interview, sa telepono kung halimbawa parang naririnig ko sarili ko sa taong to, magaling din mag-explain to, na may lalim ang pagkakaintindi niya. Pagkaganoon siguro kahit di na ako pumunta sa farm niya, bakit pa ako pupunta narinig ko na spontaneously galing sa bibig niya, tuloy-tuloy magsalita to, parang walang binabasa rin naiintindihan talaga ginagawa. Hindi na ako pupunta sa farm most likely pagka ganun. Pero kung halimbawa, bihira to, ang daming mas maraming pa siyang ganun kaysa doon sa spontaneous, na parang ako pa'y naiinip sa paliwanag niya, baka hindi na ako pumunta rin sa farm din niya, no? Kahit anong ganda ng mga manok niya, hindi niya alam explain ang ginagawa niya, more likely pakain vitamins lang, ganun lang ang pag-aalaga. Okay? So, ayan, no? So, pangalan na itong nagtanong, Kim Harold ba? Kim Harold. Ayan naipaliwanag ko na, no? Okay, yung panghuli mong tanong. Kapag ba pinag-breed yung dalawang purebred, purebred na rin ba nun?
Sabi ko sa inyo kanina di ba? 1 times 1, hindi siya, 1 times 1 is equal to 1 sa mathematics. Pero sa breeding, hindi siya ganun. Monozygous, di ba? Kanina, F1, parehas naman na purebred ang dalawa, pero magkaibang strain, isang dominant strain, isang recessive strain. Pero heterozygous ang na-produce, mixed breed, no? Pure hybrid siya, no? Kaya ang dalawang purebred, kahit dalawang purebred yan, no? Kung magkaibang strain nila, hybrid pa rin ang kalalabasan. Paliwanag ko sa ibang version ha. Pag sinabi natin purebred, same genes for a particular trait. Kung capital X ang galing sa lalaki, capital X din na makukuha ng anak doon sa galing sa babae, no? Alleles, no? Alleles, another term for genes, alleles, no? Bawat individual, sabi ko nga kanina sa inyo, may nakukuhang isang allele sa bawat magulang. So, chromosomes, parang ganun, no? X and Y chromosome, no? So, pero it's not a chromosome, no? Nabanggit ko lang yung kasi sa discussion ng elementary science about chromosomes, no? Elementary science, may X and Y na terms din, words, abbreviations din, no? So, okay, kapag purebred, same genes for a trait, same genes for a particular trait. Kapag hybrid, different genes for a trait siya, no? Different strain for a trait. Okay? Genes, strain, yan ang ibig sabihin yan, no? Okay? Masalimuot siya, ano? Masalimuot. Kaya kailangan, bibili lang kayo dun sa mga naiintindihan ng pinaggagawa, hindi yung haplos lang ng haplos sa manok, pagpapakain, pagpapaligo, pagpavitamins lang alam, no? So, hindi ko naman sinasabing lahat ng kaya magpaliwanag kagaya ko ay magaganda na kaagad ang automatic na magaganda ng mga manok. Hanapan nyo rin ng consistency. Baka itong pagpapaliwanag na ganito lang naman, ang alam lang nila din, ano? Tingnan nyo yung kanilang pagpapaliwanag sa ibang segment, sa ibang anggulo ng pagmamanok naman, sa ibang topic. Tingnan nyo kung may kahusayan din ba ang kanilang pagpapaliwanag sa ibang bahagi, no? Ako naman, dinedemo ko naman lahat ng mga yan sa YouTube channel ni Alpha Adventure para makitaan nyo ako ng consistency, no? Baka sabihin nyo, si JC, ang alam, hustler lang yan sa pagpapaliwanag ng F1. Pag pinapaliwanag mo na sa kanya kung yung paano gamutin ng sipon, doon na niya alam. Hanapan niyo ako ng consistency. No? Kalikutin niyo yung website ni alphaadventure.com. Doon sa upper right hand corner. No, ito yung right ninyo no, dito banda. May search bar. Gusto niyo makakita ng paliwanag ko tungkol sa sipon ng manok? Type niyo lang sipon. Lalabas lahat ng mga video ko na tungkol sa sipon. Kayo nang bahalang mag-check nun alin ang mas swak doon sa hinahanap ninyo. About sa bakuna, vaccine, feeding program, type nyo lang doon lahat. Nandun na. Sa mahigit 270 video na in-upload ko na, baka sakali na naipaliwanag ko na yung sagot doon na hinahanap nyo para sa katanungan ninyo. Okay? Okay, Kim. Ayan nasagot ko na. So, in short, kapag pure to pure, hindi ibig sabihin na purebred din ang mapoproduce mo. No? Halimbawa, baka naman purebred Black Australorpian at saka purebred Rhode Island Red. No? Hindi pure ang mapoproduce mo pagka ganun. No? Hybrid yun. No? Ano pa? Pure to pure na Rhode Island Red. Ayan. Pwedeng makapag-produce ka rin ng ano dyan. Kapag pure, parehas silang parehas ang kanilang genes, no? Na Rhode Island Red. Makakapag-produce ka ng pure na Rhode Island Red dyan. Pero again, dapat meron ka pa rin dyan, breeder selection program. Hindi ko mo alam pure to pure ang Rhode Island Red mo, ginagawa mong basta napapisa ako, galing sa dalawa kong pure na to, automatic breeder yan. Hindi rin. Kailangan may breeder selection program ka. Ako, kahit pure ang mga manok ko, may mga hindi pa rin pumapasa na bilang breeder mayroon pa rin hindi pumapasa. Sa itlog pa nga lang yung screening ko sa itlog, hindi lahat pumapasa. Hindi ko lumabas siya sa puwet ng purebred na Rhode Island Red na may asawang purebred na Rhode Island Red. Hindi automatic na, pwede for incubation yan. Hindi. Dadaan siya sa egg selection program. Doon pa lang sa pagpili ng itlog, may screening na. Pag lumalaki yan, may screening ulit. Walang katapusang screening. No? Okay? So, ganun.
Ganun yan. No? I hope makapili kayo ng farm kung saan kayo mas kampante, mas na nagtitiwala na makabili ng manok, no? Strike a good balance between price and quality. The higher the quality, the higher the standards of the farm, the deeper the knowledge of the seller, syempre mas mahal 'yan. Ganun ang kalakaran, no? So anuhin nyo, estimahin nyo yung mga pagbibilan din nyo, interview us, no? Pwede nyo akong tawagan. Take advantage of your 15-minute free technical consultation. Tanong kayo ng magtanong. Kahit maang-maangan na pagtatanong, pwede. 15 minutes lang ha. 15 minutes, huwag nyo gawing 1 hour. Beyond 15 minutes, pasok na yan sa consulting service, may bayad na doon. Okay? Interviewin nyo kami and then compare us with one another kung sa kanino kayo mas kampanting bumili. Okay? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.